Okay. So, ito. So, again, ang tinitingnan natin ay yung ano yung mga factors para malaman natin o para makita natin kung anong klaseng pananagutan meron ng isang kilos. Okay? Kasi tandaan nyo, ang makataong kilos ay maaaring mabawasan o kaya mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos dahil doon sa mga salik. So, naumpisa na natin kahapon ang salik ng ano yung unang salik? Kamangmangan. So, ano yung kamangmangan ulit? Kamangmangan ay wala kayong alam. Yan, wala kayong alam. Pero, may dalawang klase o dalawang uri ng kamangmangan. Ano ulit yung dalawang uri? Taas ang kamay. Ang gusto sumagot? Review lang. Sige. Ano yung unang kamangmangan? Okay. So, kamangmangang nadaraig. Naalala nyo pa ang ibig sabihin nun? So, yun ay walang alam, pero, ano yung keyword doon? Pero, may chance or may pagkakataon na malaman ang mga dapat gawin. Okay? So, example nun, yung lagi ko in-example, kasi ito yung ano nga, ayoko nang walang teacher na gusto na pag pumapasok sa classroom, maingay na kayo, tas makalat pa, di ba? Okay, so kaya nga may mga cleaners. So, alam niyo yun, hindi pwedeng hindi nyo alam. Okay? So, pag sinabi nyong hindi nyo alam, pero available naman yung, saan makikita kung kailan kayo naka-assign? Sa paglilinis? Nasaan? Ayun, di ba? So, yun yung, group 1, group 2, group 3. So, pag hindi nyo ginawa yan, ano ang inyong consequence? Ha? Mapagsasabihan kayo ng inyong advisor. Okay? So, alin ang uunahin nyo? Kaya hindi pwede yung, nakita ko lang naman siya, hindi pwede yung tumatakas. Okay? Nakausap ko yung jowa niya kahapon. Ano sabi ng jowa? Ba't mo dinadamay? Okay? So, yan. So, yun yung kamangmangan na madaraig. So, review lang to. So, ano yung ikalawang example ng kamangmangan? Kamangmangang di madaraig. So, ano naman ang kamangmangang di madaraig? Wala kang alam at walang chance o walang pagkakataon na malaman. Okay? So, dalawang example doon eh. Yung isa, example na napunta kayo sa isang lugar na may rules and regulation o may batas, nagawa nyo. So, pwede kayong may excuse. Okay? Pwede kayong may excuse na kapag, kasi hindi nyo talaga alam eh. So, it's either pwede kayong patawarin nung nakahuli sa inyo at sasabihan na kayo. So, next time na pumunta kayo sa lugar na yon, alam nyo na. Gets nyo? Tapos yung isa ay yung pag may mga mental health problem. Kasi mahirap talaga paliwanagan nyo. Kahit sabihin nyo na bawal ang hubo dyan. So, lagi nyo naalala ko, hindi ko makakalimutan kasi yung mga, hindi dahil sa hubo hindi ko makakalimutan yung mga taong grasa na nandiyan sa labas. Usually, yung mga yon ay may problema na sa isip. Okay? So, maliwanag. So, punta na tayo sa pangalawang salik. So, ano yung pangalawang salik? Masidhing damdamin. So, ano ba yung masidhing damdamin? Okay? Sino? Makakita. Sino gusto magbasa? Ikaw. Masidhing damdamin. Tayo. Lakasan mo lang, lakasan. Ito ay ang dikta ng bodily appetites pagkilig sa isang bagay o
kilos, tendency o damdamin. Okay, so ano ba yung sabihin niyan? Bodily appetite. So, kung ano yung depende sa sitwasyon, kung ano yung inyong matinding nararamdaman. Okay, ano yung mga example na makikita natin sa module? Example ng masidhing damdamin. Basahin nga. Paghibig, ano pa? Pagkamuhi. Pagkamuhi. Kasiyahan. Kasiyahan. Bigatin. Pagpanais. Pagkasasla. Pagkasamlam. Pagkatanasa. Desperasyon. Pagkamasan. Pangamba. Yan, very good, kinder. Okay, so yun nga, yun yung mga example ng masidhing damdamin. So, pansinin niyo yung una, pag-ibig. So, tingin niya, bakit siya malilista doon? Ano bang meron sa pag-ibig na pwedeng makaapekto sa kilos ng isang tao? Bukod sa kanya, sino dito yung in love? Ayan, o bakit? Kanino ka may crush dito sa turquoise? Absent. Sino ba yung absent? Lalaglagan na to, no, di ba? So, sayang naman, absent. Okay, anyone? Sino na yung nakaranas ng pagiging heartbroken dito? Ikaw? Inulaan ko lang, ha? Wala, hindi ko niisip na ikaw yon. Ba't ano ba? Ano ba nangyari? Ay, baka maiyak ka na. Teka, sorry naman. Hindi, pero balik tayo sa tanong, turquoise. Bakit sa tingin nyo ang pag-ibig ay pwedeng maka-apekto sa kilos ng tao na pwedeng maging masama yung kilos, hindi maganda? Sige nga. Kahit hindi based sa experience nyo, kahit doon sa napansin nyo sa ibang mga kaibigan nyo na umiibig. Ha? Walang gana sa buhay, mga ganun ba? Pwede. So, pag walang gana, ano nangyayari? So, anong masamang magiging epekto sa'yo nun? Mamamatay agad, di ba? Tapos na usapan, patay. Kasi magkakasakit muna, yan. Okay? Ano pa? Bukod doon. Bukod sa pagtakas tuwing cleaning time. Ay, ikaw nga. Pag ikaw ay umiibig, hindi, ang tanong, sa tingin mo, bakit ang pag-ibig ay minsan nakaka-apekto sa kilos ng tao? Wala kang alam? So, anong tawag doon? Kamang-mangang? Okay, so marami tayong nagagawa sa pag-ibig. Siyempre ako, nung mga age ninyo, may mga ganyan din ako. Di ba may may tinatawag na infatuation? Ano ba yung sabihin ng infatuation? Ha? Kala mo, love mo na yung tapos biglang umutot, ay, ayaw na. Diba? Meron ako na naranasan, naalala ko pa nung una ako nagka-crush. Talaga namang, lahat ng maririnig ko sa radyo, parang team song namin. Team song ko dun sa crush ko. Okay? So, yung crush ko na yun, naging crush ko hanggang high school yun. Ngayon, magkaibigan pa rin kami kasi nagre-reunion. Ngayon, harap ako na nasasabi, ikaw yung una kong crush, grade 4 pa lang tayo. Kasi yung crush ko ay, singer, yung laging lumalaban sa mga singing contest. Ganda talaga ng boses na. Kaya naalala ko yung una niya kinanta na-realize ko hindi lang pala ako yung na-inlove doon sa pagkanta niya, no? Kasi transfer siya sa elemental sa amin, no? Tapos pinakanta siya, yung kinanta na rin na Itchy Worm yun, eh. Yung ikaw lamang ang aking ibigin, magpakailanman. Di ba, alam mo yan? Okay, yun yung kinanta niya. So, kala ko ako lang ang nakaramdam ng gano'n. Yung pala, dami namin may crush sa kanya. Pero ako yung may chance na sa huli nung high school na makalapit sa kanya. Kasi kaklase ko talaga siya. Magka-section kami mula mga grade 7 hanggang graduate kami. So, yan. Kaya magkaibigan pa rin kami. Ngayon, may apo na siya. Ako, panganay ko ay 12 years old pa lang. Nauna siyang lumandi sa akin.
Okay? So, yan. So, kala ko talaga, lahat gagawin ko. Tapos, kahit mawalan dignidad ko, gagawin ko mga ganyan. Okay, yun lang. Pero, hindi ako umabot sa yung maglalaslas ako dahil heartbroken ako. Okay? So, iba, ang nagagawa dahil sa pag-ibig ay nagiging disrespectful. Halimbawa, nagkakaproblema sa bahay yung jowa. O halimbawa, yung babae. Usually, ganito yung nangyayari. Kakaproblema na nagbagong ugali. Gusto laging makasama, tapos halos pinagpapalit na yung pamilya. Tapos syempre, nagsusumbong-sumbungan sila na ganito yung trato sa akin ng nanay, tatay ko, mga ganyan. So ito namang si lalaki, dahil sa pag-ibig, binabastos na niya yung magulang nung na bakit niyo po ginaganito yung anak niyo? So syempre, reaksyon ng magulang? Ba? Ngayon na kayo nagkakilala, nang pakialam mo sa di. So yun yung pwedeng maging epekto ng masiding damdamin na pag-ibig. Nakikita niyo ba? Meron bang ganun dito? Wala naman. So, huwag niyo papaabutin sa ganun. Ang iba naman, dahil sa masiding damdamin, nakalimutan na yung pagpapahalaga ng pamilya, na nakalimutan na rin na ingatan na sarili, nagpabuntis. Nagbuntisan. Yan. Kasi masiding damdamin nga. Kasi, tandaan nyo, ang masiding damdamin ay yung kala nyo, yun na lang ang mundo ninyo. Pag pinag-usapan natin pag-ibig, so kakalimutan nyo na lahat ng paalala ng mga magulang, mga natututunan sa school na pag-ibig pwedeng una sa lahat, hindi naman kayo pinagbabawalan na magka-crush. Walang magbabawal sa inyo. Pero ang nagiging problema minsan, nakakalimutan nyo na yung mga dapat unahin. Okay? Kasi tandaan nyo, especially yung pagbubuntis. Yung pagbubuntis na yan, may tamang panahon dyan. Okay? Tapos, yung inyong mga nararamdaman, may jowa kayo, or ito, kahit wala pa kayong jowa, tandaan nyo to. Yung age ninyo, dyan kasi tumitindi yung urge na yung tungkol sa sex. Okay? Doon kayo na-attract, doon kayo na nagiging, socially na natin, nagiging horny, sa Tagalog, libog, di ba? So, yan. Pero tandaan nyo, magkaiba ang lalaki, ang reaksyon ng lalaki sa babae pagdating sa mga ganyan. Sa lalaki, na agad dyan? Diba? Makakita lang ng picture. Hindi, kahit nga tumingin lang sa mga estudyante dito, diba? Saan sila nakatingin? Tandaan niyo mga boys, ito paalala. Though, sinasabi ko na part ito ng inyong pagiging pagbibinata, pagdadalaga. Pero tatandaan nyo, merong dapat nyong kontrolin ng inyong mga urges. Kasi, for example, sa Pilipinas, dito may batas. Anong tawag din sa batas na yun? Anti-bastos law. So, yung pag-sipol lang, yung witwo, hindi ako marunong sumipol yung mga ganyan, pwede nyo na, girls, pwede nyo na ireklamo sa barangay, isumbong. Pwede nang kasuhan yun. Okay? Tapos, yung sasabihin kayo, napaka-sexy mo naman, ganyan, na hindi nyo kilala. Anti-bastos law yun. Basta, anything na makaka-open sa inyo na, especially girls, na kapag pinapansin na yung katawan, etc., etc., bawal na yun sa atin. May batas na yun, anti-bastos law. At hindi lang yan exclusive sa mga babae, pati dun sa mga lalaki na member ng LGBTQ o babae na member ng LGBTQ. So, walang pwedeng gumawa ng basta-basta. Kakaintindihan? So, sa lalaki, kasi iba nga yung urge. Okay? Minsan nga, yung madikit ka lang sa, yung age na yan, madikit ka lang sa babae, or lalaki yung tinutukoy ko
medyo may kuryente na, di ba? Meron na nagagalit. Di ba? Mga ganyan. O, diretso na tayo. Kasi para lang maintindihan ninyo yung pinopoint ko. Ba't kilig na kilig ka dyan? Okay? So, yun. So, ang mahalaga, i-control ninyo. Marunong kayong mag-control. Basta tandaan ninyo, pagdating sa mga ganon, pwede maka-apekto sa inyong kilos. Boys ang tinutukoy ko. Sa girls kasi iba eh. Though merong ilan na mga babae na sila pa mismo nag-i-initiate. Okay? Pero karamihan, yun ay, tag dito, hindi yun yung kanilang, kumbaga ay trigger sa pagiging basta. Okay? May iba sa kanila, mas ano sa kanila, correct nyo ako girls ha, mas, pag may mga ganun, mas, ang naisip na agad nila, papanagutan mo ako, ganyan. Or, wala ako na minsan nadidiri pa nga kayo, yung iba, sa girls. Pero sa mga lalaki, as early as grade, nung kayo ay 13, 14 years old, nakakaramdam na kayo ng mga ganyan. Kaya nga, mag-check tayo ng mga browser ninyo ngayon sa cellphone. Makikita natin yan. Sa history. Tatatawa kayo, di ba? Ha? Latagan ng browser history. Tuturuan kayo ha. Yung una nagtuturo kasi yun yung guilty eh. Okay. Sa madaling salita, iba yung sa girls. Kadalasan nagre-react lang kayo. Okay? So pag kayo hinahalikan na, nagre-react lang kayo. Ngayon, sa pagbubuntis, ayan, alimbawa, nandan na tayo, nasa may jowa na kayo, nagiging sweet na kayo, nagiging physical na kayo. Tandaan ninyo, yung inyong age ay hindi pa ready sa pagbubuntis. Hindi lang sa age, pati sa inyong kakayanan. Kasi, di ba, mabuntis kayo ngayon, sino mag-aalaga? Parents nyo din, di ba? So, hindi niya pa kaya. Pangalawa, sa health na usapan, may pwedeng mga sakit na kayo na pwede maranasan. Meron ako kakilala, recently namatay, na nung una, yung dinadaing-daing lang yun, na masakit yung balakang, ganyan. Kwento ito nung kamag-anak. Balakang, ganyan. Kala ay, masakit lang balakang. Yung pala, later on, nagtataka sila bakit hindi na makaalis sa ICU. Yung pala, ang findings ay tuberculosis of the ovary. Kaya ano raw yun? Sabi, teka, pwede pala yung tuberculosis. Yung tuberculosis ay parang cancer yan eh. Di ba sa lungs, kadlilimitan, di ba? Pero nagagamot yung sa lungs. Nagagamot na ngayon yan. Pero yung TB, sa ibang parte, yun yung mga challenge pa sa mga doktor. So, nagtanong yung kamag-anak, anong cause? So, ang cause pala ay, pag gano'n, nagkaroon kayo ng early pregnancy. Meaning, kasi yung pala, na binanggit sa amin, nung kakilala ko, na 15, 16 years old pa lang ay nabuntis na. Okay? So, yun, ang sinasabi ko sa inyo. Isipin niyo maigi yan bago kayo dumating sa mga ganyang mga bagay. Kasi, kayo girls, kayang-kaya nyo tanggihan. Once na tinanggihan nyo na, pwede nyo nang sabihin rape yun kasi pag pinilit kayo. At, wag na wag kayo magpapabudol. Ang pag-ibig ay hindi kasali ang pamimilit ng pakikipag-sex. Okay? Kasi, ibubudol kayo ng mga lalaki, sabihin, kung mahal mo ako, kikis mo ako, ganyan. Papayag ka. Basta lahat ay nagsisimula sa kiss. Okay? So, kung nagagawa nyo na yun or hindi pa, basta ang reminder ko sa inyo, bilang magulang, bilang concern sa inyo, dahil lang, siyempre ang concern namin mga teachers ay makatapos kayo dito sa inyong pag-aaral.
So, tandaan ninyo, may mga bagay na to ay para sa inyong kapakanan. So, kunento ko sa inyo yung tungkol sa health problem para maisip nyo pag dumating kayo sa puntong yon, kaya nyong talikuran. Okay? Ang masiding damdamin, kaya yang lampasan. Okay? Pero kaya siya kabilang dito kasi sinusuri nga natin yung mga salik na pwede makaapekto sa kilos ninyo. So, tandaan ninyo, balik kayo dun sa pag dumadating kayo sa puntong yun, balikan nyo yung ano ba ang mahalaga sa inyo, ano priority nyo, ano yung sinasabi sa inyo ng mga magulang nyo. Kasi sa ngayon, kayo'y nandito kasi kasama kayo sa pangarap ng inyong mga magulang. Okay? Bukod sa sarili nyo pangarap ng mga magulang nyo na makatapos kayo ng pag-aaral. Tama ba? Okay? So, huwag nyo kalimutan yon. Pwede